Hello guys. Magluluto tayo ngayon ng pansit sa bato. Dahil may nagbigay sa amin ng pansit sa bato na galing sa Bicol. Yung kapitbahay na may apartment. Ayan. So ayan, pinakita ko na sa inyo, yan po ang pansit sa bato. Yan, maghanap tayo ng pangsahog natin sa ref. Ayan, timing, may baboy. Pwede na yan, baboy. At may nakita akong hotdog. Ayan, kukunin natin yung hotdog. Pwede na natin yung pangsahog. Kung ano naman ang makikita natin sa ref, yan na naman ang gagamitin natin. Hindi na tayo bibili sa labas. Putar, hindi naman ito pambenta, kundi pangkain lamang ito, pang snacks. Yan, may nakuha na tayong hotdog. So, maghanap pa tayo rin pang iba pamhalo. Ayan, may nakita akong gulay. May carrots. Buti may mga carrots sa ref. Ayan, kukuha tayo ng carrots. At may nakita akong cabbage, repolyo. Ayan, pwede na yan. So, kukunin din natin yung repolyo, pangsahog natin. So, ayan, ihanda na natin ang ating pangsahog. So, ayan, naka-ready na po siya yung ating karni, naka-slice na. Binabad ko yan sa tuyo, nilagyan ko ng paminta, yung durog na paminta. Tapos, naka-ready na rin ang ating mga gulay. Ayan, at saka ang ating hotdog, naka-slice na rin. Ang ating carrots, naka-slice na rin ng mga pahaba, medyo pahaba. At saka ang ating cabbage o repolyo. Ang ating pansit sa bato, naka-ready na rin siya. At syempre, hindi mawawala ang ating mga lamas na gagamitin. Simple lang, ayan. May bawang, sibuyas, at sal. Okay na yan. So, ready na tayo. Magluluto na tayo. Ayan, mag-init na tayo ng mantika sa kawali. Pasensya na aming kawali, gay medyo na siya, luma na. Pero ito lang kasi ang malaking kawali na nakikita ko na pwedeng paggamitan sa pagluto ng pansit sa bato. So, ayan. Magpainit na tayo ng mantika. So, habang nagpainit tayo ng mantika, parang anong pa siya, pumutok-putok. Parang may tubig pa yata itong kawali. Nilagyan ko na kaagad ng mantika, kaya, ayan, pumuputok-putok pa siya. So, habang pinapainit natin siya, maghintay muna tayo na mawala na yung mga pagsabog niya sa mantika. Ayan, so ilagay na natin yung lamas, yung bawang. Ayan. Medyo hintayin natin na medyo magkulay brown. Pag magkulay brown na siya, pwede natin isunod ang ating sibuyas. O, simple lang naman ang mga lamas na gagamitin dahil pambahay lang naman ito, hindi naman ito pambenta. Kumbaga sa amin lang ito, pang snacks namin. Ayan. So, medyo brown na siya. Pwede na natin isunod dyan mamaya ang ating sibuyas. Ayan na, nilagay na natin ang ating sibuyas. Nilagay na natin. At maya-maya isunod na natin ang ating karni. Ayan ang ating baboy na binabad natin sa tuyo. Ayan, masarap yan. Binabad ko yun sa tuyo. Nilagyan ko pa ng pamintang durog para medyo may panlasa naman. So, ayan na siya. Medyo hinalo-halo muna natin para masarap. Para naman yung mga para naman pumasok sa kalubluban yung lasa ng ating mga pinaghahalo-halo dyan. Ayan, tinakpan natin. Kung gaano kalaki ang ating kawali, ay siya rin naman kaliit ang ating pamtakip. Yan po, takip ng rice cooker. Ayan, takip ng rice cooker natin yan. So, ayan, habang tinatakpan natin, ayan, medyo palutuin muna natin yung ating karne. Ayan, bago natin umpisahan ang ating Ayan, hintayin muna natin na medyo maluto na yung karne. Ayan, tingnan natin, paghulugin natin ulit. Ayan, halu-haluin lang natin para naman yung sarap naman niya ay pumasok naman doon sa kalubluban ng mga karne. Ayan. So, ayan. Kailangan natin siyang lutuin natin. Lagdagan natin ng konting tuyo. Kasi nga po, pansit ang lutuin natin. Pansit canton. Pansit sa bato. So, kailangan medyo may kulay. Baka mamaya mangyayari ay pansit sa Bihol. Puti siya.
So kailangan maglagay tayo ng dagdag na tuyo para at least mga magkulay brown o magkulay itim ang ating pansit konti. So ayan. Pakuluin natin ulit. Takpan natin ulit ng ating napaka-cute na pantakip kung saan ay takip ng rice cooker. Ayan guys. Pasensya na kayo sa akin takip kasi wala pong takip yan. Ayan, medyo luto na siya. At nilagay mo na pala ang ating hotdog na in-slice natin na medyo palapad na medyo pahaba. Ayan. Para maganda naman tingnan at nilagay na rin natin ang ating carrots na in-slice din natin ay medyo pahaba. At paghalo-haloin lamang natin, ayan. Para naman yung sarap ng ay ayun, mapunta naman sa kalubluban ng carrots at saka sa mga panghalo-halo natin dyan. Ayan. So, medyo takpan na naman natin ang ating napaka-cute na pantakip. Napakaliit kung gaano kalaki ang ating kawali ay siya rin naman ang liit ng ating pantakip na takip ng rice cooker. Ayan. At saka pala, ngayon ko pala nilagay itong ating atsal o red pepper kasi kung nilagay natin yan kanina yung naggisa tayo ng karne, maano po siya malata. Dalambot po siya, pangit kainin. So mas maganda yung medyo huli na natin siya ilagay para hindi siya malata. Ayan. So ganun po ang ginagawa ko. Anyway, sarili ko pong style yan. Nasa sa inyo naman kung ano ang estilo nyo sa pagluluto. Pero sa akin itong ginagawa ko. Kasi yung red pepper o atsal ay malata po siya kung isabay mo siya padisa. At yan na, nilagyan ko na siya ng tubig. Pakuluin lamang natin siya. Pakuluin natin siya hanggang sumarap naman yung kanyang lasa ng sabaw. Kailangan natin pakuluin at lagyan natin ng oyster sauce kung saan hindi ko po ito na ilagay kanina. Dapat kanina ko ito inilagay nung nagisa tayo ng karne. Medyo nakalimutan po natin dahil medyo matanda na tayo. Makalimutin na. Pero okay lang yan, at least malasa pa rin yan kasi at least nilagyan pa rin natin ng oyster sauce. Ayan, pakuluin na natin siya. Ayan, hintayin na natin siyang kumulo. At medyo nagdagdag pala po ng kunting tubig kasi alam mo na ang pansit canton. Sumisip-sip ng tubig yan. So kailangan medyo damihan natin ang tubig. Ayan, kumulo na siya. Ayan, pakuluin natin siya. At kung may pangdagdag kayo na pangpalasa dyan, yung mga ingredients niyo, okay lang naman. Anyway, optional lang naman yan. Yung mga, yung pampalasa niya, pangpasarap. Ako, nilagyan ko siya ng pork cubes. Ng pork cubes yan. Para naman mas dalong masarap ang kanyang sabaw na papasok doon sa ng pansit. Ayan. So ayan, at saka tikman natin kung tama na bang timpla. Ayan, sa gaya na sinasabi ko, pwede kayong magdagdag dyan ng mga pampalasa, pampasarap na mga kung ano-ano nilalagay dyan. Pero ako okay na sa akin yan. Ayan, nilagyan ko siya ng konting asin kasi medyo matabam. Ayan, asin, lagyan natin ng asin konti. Pero tandaan nyo guys, huwag yung damihan ng asin kasi ang ating pansit canton o pansit sa bato ay medyo maalat na po yan. Kaya huwag nyo kayong maglagay ng maraming asin. Yung tamang-tama lang. So ayan, nilagay na natin ang ating pansit na pansit sa bato. Isang trivia lang po. Alam niyo ba kung bakit tinawag yan ang pansit sa bato? Yun kasi parang sabi nila ang pansit sa bato po ay galing po yan sa isang probinsya po doon sa Bicol. Kung saan may isang barangay doon na tinatawag ay Bato, Barangay Bato. Ayun kung tama po ako, yun po ang narinig ko, Barangay Bato. At doon po ginagawa ang pansit na yan. Kaya tinatawag na pansit sa bato. Ayan. So kunting trivia lang, at least ay meron tayong nalalaman kahit konti So ayan, pinaghalo-halo na natin ang pansit sa bato na galing sa Bicol. Ayan. So ayan, malapit na yan maluto guys. Malapit na, medyo masarap yan. Kailangan lang natin pakuluin siya, pakuluin. Kailangan yung mga sabaw niya ay pumasok doon sa kalugluban ng pansit para masarap naman siya. So ganyan po ang estilo. Kailangan pakuluin siya ng maigi kasi yung pansit sa bato, iba yan sa pansit canton na nabibili natin sa mga convenience store.
Yung mga pansit kasi, pansit kanto sa convenience store, madali lang maluto yan. Madali lang, kunting kulo lang luto na yan. Pero ang pansit sa bato, medyo matagal po siya matigas. Kaya kailangan pakuluin ng maigi. At saka yan, hinalo na natin, nilagay na natin ating cabbage o repolyo. Ayan, pampandagdag lasa, pampasarap. Kasi kung puro naman pansit walang gulay, medyo nakakaumay naman. Ayan. So mas masarap kung may gulay. Ay, yan. So okay na po yan. At least, ayan na, perfect na yan. Ayan na po haging style po. Sa akin lang po yan. Kung kayo po, ano po ang kanyang pamarahan na sa pagluto ng pansit, na sa inyo naman yan. Anyway, tayo naman iba-ibang estilo. Ayan, pero ako iyan po ang aking style sa pagluluto ng pansit. Ika nga, army style. Kung sa Bisaya pa, sinundalo. O, ayan, okay na. Let's go. Kainan na tayo.